Nagtitipon ang mga estudyante ng St. John College sa harap ng bakuran nito. Ito ay sa kadahilan ng may animoy isang pelikula ang isinasaganap. Malagdi kang babae ka! Sigaw ni Celine na estudyante sa 2nd taon ng kursong tourism. Tumigil ka na, Celine! Awat naman ng nobyo nitong si Richard. Isa ka pa! Galit pa ring sigaw ng dalaga sabay sampal sa pisngi ng lalaki. Manloloko ka! Sinabing pasensya na, di ba? Paulit-ulit ko nang ipinaliwanag sa'yo, pero sigaw ka ng sigaw. Nakakaya ka na. At ako pa talaga ang dapat mahiya? Hindi ba dapat kayong dalawa? Isang manlolokong lalaki at isang napakalanding babae. Muli sanang susuguri ni Celine ang babaeng kaaway. Celine! Tawag ni Ara at agad na hinawakan sa braso ang kaibigan. Tama na yan! Pinagtitinginan na kayo dito. Baka makarating pa ito sa pamunuan ng paaralan. Sa pilitang hinila ni Ara si Celine palayo at nagpunta sa isang kapehan. Ano ka ba naman, Celine, ha? Nakakahiya yung ginawa mo. Bakit kailangang ibaba mong sarili mo sa pedestal? Grabe ka. Nakakaasar kasi. Nainis talaga ako. Mahinahon na si Celine nang sumagot sabay higop ng kape. Grabe talaga yun. Hindi kita kinaya. Natawa naman bigla si Ara nang makitang nahumupa na ang galit ni Celine. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba talaga ako? Biglang napatawa ng husto si Ara. Tumigil ka nga dyan, Celine. Emotera to. Ano ka, si Liza? Sira. Patuloy na tumingin sa malayo si Celine at nagmuni-muni. Ito ang 5 beses na niloko si Celine ng kanyang mga nagiging nobyo simula pa nung siya ay nasa high school. Malimit na dahilan ng kanilang pagkakahiwalay ay ang pagkakaroon ng ibang babae o kaya naman ay pinagsasabay siya at ng iba pang babae ng mga nakarelasyon niya. Celine, punta na lang tayong Equinox mamaya. Maghanap tayo ng bagong magiging kasintahan. Sira ka talaga. Kakahiwalik ko lang kasintahan na naman ang aatupagin ko. Ano ka ba? Ipagdiwang natin ang pagiging malaya mo. Isama natin sila, Carlo at Frank. Tugon ni Ara. Ayoko sa mayabang na Frank na yun. Ayoko na muna sa mga lalaki niyan, Ara. Aba? At biglang nagkaroon ng galit sa mga lalaki? Natatawang biro muli ni Ara. Pero, sige, sila Grace na lang at ang buong tropa. Magsaya tayo ngayong gabi. Dali-daling pinagtatawagan ni Ara ang mga kaibigan nila. Kinagabihan ang nakikita ang 7 magkakabarkada sa Equinox Bar. Ang bar na puntahan ng mga kolehiyong estudyante na nag-aaral sa iba't ibang universidad na malapit dito. Tago ang lugar kaya talaga namang dinarayo ito. Para sa sawing pag-ibig ng ating kaibigan, kampay! Sigawan ng magkakabarkada sabay lagok ng alak. Mabuhay ang dalagang Pilipina! Tayo nang maghanap ng panibagong lalaki! Hinila ni Ara na ang mga kaibigan sa entablado upang sumayaw. Napuno ng kasiyahan ng gabi ng magkakaibigan at walang tigil na pag-inom ng alak. Sandaling nakalimutan ni Celine ang muling pagkabigo sa pag-ibig. Kailangan na naming umalis, natawag na si Papa. Paalam ng magkapatid na Marian at Megan. Hala, sabay na ako sa inyo. Unti-unti na ding nagpaalam ang iba hanggang si Ara at Celine na lang ang naiwan. Celine, nag-text na si Mama. Uuwi na din ako. Nakaabang si Papa sa pinto. Nagmamadaling paalam na rin ni Ara. Iiwan mo ko? Ano ka ba, Celine? 1:00 na ng umaga. Lagpas na ako sa oras. Sige, ganyan kayo. Iwan niyo na ako. Palagi naman akong mag-isa. Pagdadrama ng lasing na si Celine. Ang drama mo talaga. Tara na nga, uwi na tayo. Hindi. Ayoko pang umuwi. Wala din namang nag-aantay sa akin. Pagmamaktol pa din ni Celine. Ngunit bago pa makasagot si Ara, ay tumunog ang kanyang cellphone. Opo pa, pauwi na po. Opo. Magalang at may halong takot ang boses ni Ara habang kausap ang ama. Pasensya na, Celine, aalis na talaga ako. Nagbeso-beso ang magkaibigan bago tuluyang umalis si Ara. Naiwan si Celine mag-isa katulad ng palaging nangyayari sa tuwing sila ay magkakasiyahan ng mga kaibigan. Hindi tulad ng normal na pamilya ang kinabibilangan ng dalaga. Si Celine ay bunga din ng isang pagkakasala.
Anak siya sa labas ng ama na mayroon ng sariling pamilya. Lumaki siyang tanging ina lamang ang kasama na madalas pang wala dahil sa pagtatrabaho. Wala akong kwenta. Bulong ni Celine sa sarili at hindi na naiwasang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda naman, kararating lamang ni Vincent sa bar para uminom saglit at magpaantok. Tuwing ganitong oras siya nadadaan sa bar dahil alam niyang tapos na ang mga kasiyahan ng mga nagsasayawang bisita ng bar. Nabaling agad ang atensyon ni Vincent sa babaeng mag-isang umiinom at umiiyak. Lumapit siya dito at iniabot ang tissue na kinuha niya mula sa table. Heto. Nagulat si Celine sa paglapit ng binata. Tiningnan niya muna ang maamo nitong mukha bago tinanggap ang panyong iniaabot nito. Mari ba akong umupo sa tabi mo? Tumangulang naman si Celine. Hindi ka dapat umiinom mag-isa dito. Malapit ka lang ba dito? Kung gusto mo, ihahatid kita. O kaya naman ay itatawag kita ng taxi. Hindi may pagkakailang, mabait at magalang ang mga boses ng binata para kay Celine. Muli niyang pinagmasdan ang mukha ni Vincent at hangaan ang kabaitang ipinapakita nito. Tumulo ang mga luha ni Celine nang napagtantong ito ang unang beses na may nagparamdam sa kanya ng seguridad. Binibini. Nag-aalala naman si Vincent at mabilis na umupo sa tabi ng dalaga. Agad namang niyakap ni Celine ang binata at umiiyak ng umiiyak. Hindi malaman ni Vincent ang gagawin, subalit ramdam niya ang kalungkutan ng dalaga. Kaya't hinayaan na lamang niya itong umiyak sa kanyang dibdib at haplusin ang buhok at likod nito hanggang sa ito ay kumalma. Nang mahimasmasan si Celine ay agad siyang humiwalay sa pagkakayakap sa binata. Pasensya ka na. Sumenyas naman si Vincent sa serbidoro para sa kanilang maiinom. Ito, inumin mo para umayos ang pakiramdam mo. Napatingin lang naman si Celine sa basong inaalok ng binata. Palamig? Ano ako, bata? Tanong ni Celine sa kanyang isipan. Hindi maipinta ang mukha ni Celine habang nakatingin sa baso, hanggang sa siya ay napangiti sa binata. Salamat. Pero hindi niyan mapapawi ang lungkot na nararamdaman ko. Napangiti rin naman ang binata at muling sumenya sa sebedoro para sa panibagong inumin. Kampay! Sabay nilang itinaas ang baso bago ito inumin. Tahimik sila sa simula ngunit nang nakailang lagok na naman si Celine ng alak ay muling umepekto ang ito sa kanyang diwa. Pangit ba ako? Ano bang klaseng tanong yan? Bakit palagi nila akong iniiwan? Bakit palagi nila akong sinasaktan? Mali ba ako? Ano bang problema sa akin? Malungkot muli ni Celine. Maganda ka. Hindi na iwasang haplusin ni James ang buhok ng dalaga. Tinitigan niya ito at inumpisang laruin ang mga hibla ng buhok nito. Gano'n na kayo katagal ng lalaking yon? 3 buwan na kaming magkasintahan. 3 buwan at ganyan ang reaksyon mo? Sagot ni Vincent. Bakit ka natatawa? Inilapit ni Celine ang katawan niya kay Vincent. Napakaswerte ng lalaking yun dahil may isang napakagandang babaeng umiiyak ng ganito kalala para sa kanya. Ipinulupot naman ni Vincent ang kamay niya sa baywang ni Celine upang makapwesto ito ng komportable sa kanyang tabi. Napahawak si Celine sa dibdib ng binata dahil sa pagliit ng pagitan nila sa isa't isa. Sayang mga luha mo. Hindi nababagay ang isang tulad mo sa ganong lalaki. Nagkatitigan sila Celine at Vincent habang nag-uusap. At sino naman ang nababagay para sa akin? Hinaplos ni Celine ang mukha ni Vincent habang inaantay ang sagot nito. Ngunit bago pa ito magsalita ay bigla na lamang siyang hinalikan sa labi ni Celine. Binibini, lasing ka na. Biglang lumayo si Vincent kaya napatawa si Celine. Ipinagtaka naman ito ng binata at nag-alala. Binibini, okay ka lang ba? Nakita mo na. Kahit ikaw, ayaw mo sa akin. Muling uminom ng alak si Celine. Lasing ka lang. Ihahatid na kita. Saan ka ba nakatira? Aakmang hahawakan ni Vincent si Celine upang alalayan ito. Subalit, tinabig nito ang mga braso ng binata palayo. Umalis ka na. Iwanan mo na ako.
Hindi ko kayo kailangan. Hindi may pagkakaila na talaga namang lasing na si Celine dahil sa mga ikinikilos nito. Tumayo pa ito para lumakad palayo pero bigla na lamang itong natumba. Mabuti na lamang ay mabilis si Vincent at nasalo ang dalaga. Mukhang nakatulog na si Celine kaya't kinarga na lamang siya ni Vincent papunta sa kotse nito. Malapit lamang ang tinitirhan ni Vincent kaya naisipan niyang iuwi na lamang ang dalaga. Inihiga niya ito sa kanyang kama at inayos ang pwesto nito bago kumutan. 3:00 na yon ng madaling araw kaya naisipan na din ni Vincent na mahiga sa upuan. Magpahinga ka na, Binibini. Bukas na lang tayo mag-usap muli. Ipinikit na ni Vincent ang mga mata niya, subalit wala pang ilang minuto ay narinig niya ang pagbagsak ng orasan sa sahig mula sa tabing lamesa. Napadilat ang mga mata ng binata at laking gulat nang makitang nagtatanggal ng saplot ang dalaga. Anong ginagawa mo? Hindi na iwasang mapasigaw si Vincent at dali-daling hinila ang kumot upang takpan ang katawan ni Celine. Nandito ka pa rin, gwapong lalaki. Halatang lango pa rin sa alak si Celine. Akala ko, iiwan mo rin ako. Hinaplos ni Celine ang mukha ni Vincent. Tama na, magpahinga ka na. Pinipilit pakalmahin ni Vincent ang kanyang sarili. Alam niya na ang biglaang pag-iinit ng kanyang katawan ay dahil sa mapang-akit na postura ng dalaga. Ayoko nga. Agad na sinunggaban ni Celine si Vincent dahilan upang mapahiga ito sa kama. Mabilis niyang isasampa ang katawan at mauupo sa baywang ng binata. Tama na. Hindi maipagkakaila ang pamamaos sa tinig ni Vincent habang nagsalita. Hindi niya mapigilan ang sarili na lalong makaramdam ng pagnanasa sa napakagandang hubog ng katawan ni Celine. Tanging pang-ilalim na saplot na lamang ang nagtatakip sa mga masiselang bahagi ng katawan nito. Pilit na ibinaling ni Vincent ang mata sa pintuan upang iwasan ang lalo pang maakit dito. Bakit? Bakit ayaw mo sa akin? Bigla na lamang umiyak si Celine nang makita ang reaksyon ng binata na animoy nandidiri sa kanya. Napatungo na lamang ang ulo nito at patuloy na umiyak. Naramdaman naman ni Vincent na nasaktan niya ang damdamin ng dalaga dahil sa ginagawa niyang pagtanggi. Hinawakan niya ang bewang ng dalaga upang pahigain ito sa kama. Nagkapalit sila ng pwesto at ngayon siya naman ang nakaluhod sa ibabaw ng katawan ng dalaga. Paumanhin, pero lasing ka lang. Si Vincent ay aakmang tatayo na pero muling mapapayuko dahil hinawakan ni Celine ang damit nito. Lalo pang nagkalapit ang kanilang mga mukha. Bakit hindi mo ako pwedeng magustuhan? Binibini, hinawakan ni Vincent ang mga braso ni Celine. Celine! Celine ang pangalan ko! Bakit hindi mo magawang sabihin ang pangalan ko? Bakit ayaw mo sa akin? Naluluhan na naman ang mga mata ni Celine habang nagsasalita. Celine, gusto kita. Maganda ka. Naaakit ako sa'yo. Pero, pwes kung ganon, akinin mo ko. Halikan mo ko at mahalin mo ko. Muling hinalikan ni Celine si Vincent at sa pagkakataong yon ay hindi na nagawa pang tumanggi ng binata at sinagot ang mga matatamis na halik nito. Muli silang nagkatitigan matapos maghiwalay ang kanilang mga labi. Sana naiintindihan mo na pinilit kong pigilan ang sarili ko, Celine. Lalong namaos ang tinig ni Vincent at parang hinahabol ang kanyang paghinga. Mabilis din niyang tinanggal ang kanyang mga saplot sa katawan. Celine, paulit-ulit na binabanggit ni Vincent ang pangalan ng dalaga habang sila ay nagtatalik. Walang tigil din naman si Celine sa paglikha ng iba't ibang tinig dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman ng kanyang katawan. Mahigpit na yakap ni Celine si Vincent habang sila ay nagnanaig at sabay na humihingal dahil sa ritmong paggalaw ng kanilang mga katawan. Muling nakatulog sa bisig ni Vincent si Celine. Pinunasan nito ang pawis sa mga noo ng dalaga matapos ang kanilang pagtatalik. Hinalikan niya ang mga labi nito bago tuluyan na ring nakatulog.
10 na nang magising si Vincent at nakayakap pa din sa kanya ang walang saplot na si Celine. Naku po, napabalikwas si Vincent at agad na nagtungo sa banyo upang mabilis na maligo. Ano bang pinagagawa mo, Vincent? Usal ng binata habang mabilis na nagbibihis. Nakatakda ngayong araw ang pag-alis ni Vincent patungong Canada at 11:00 ang oras ng paglipad ng eroplanong kanyang sasakyan. Manang, sigaw nito sa pintuan. Vincent, bakit andito ka pa? Gulat na tanong ng matandang kasambahay. Pakitawag po si Nardo. Pakitulungan niyo po ko dito sa mga maleta ko. Hindi sinagot ni Vincent ang matanda at sa halip ay inasikaso ang mga papeles na kakailanganin sa pag-alis. Nakaayos na ang lahat, Sir Vincent. Anya ng driver sa binata. Sige, salamat. Baba na ako. Iniayos ni Vincent ang damit ni Celine sa lamesa bago ito naupo sa tabi ng dalaga. Pinagmasdan niya ito sa huling pagkakataon. Babalikan kita, Celine. Madiing hinalikan ni Vincent ang noo ng dalaga. Vincent, mahuhuli ka na! Sigaw muli ng kanilang kasambahay. Tumayo na si Vincent at iniwan si Celine na himbing pa rin ang pagtulog. Ano gagawin namin sa bisita mo? Tanong ng matanda. Pakiantay ho muna siyang magising bago niyo po ikandadong bahay. Mabilis na nakarating si Vincent sa paliparan. Nahuli siya ng 30 minuto. Mabuti na lamang ay nagkaroon ng problema ang naunang eroplano dahilan upang makahabol siya. Patawarin mo ko, Celine. Nakatingin si Vincent sa mga ulap mula sa bintana ng eroplano. Masakit ang ulo ni Celine nang idilat niya ang kanyang mga mata. Nagising siya sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat mula sa bintana. Nasaan ako? Gulat na tanong ni Celine nang matagpuan ang sarili na walang saplot at balot lamang ng kumot ang katawan. Nakita niya ang mga nakatiklop na damit sa lamesa at pilit inalala ang mga nangyari kagabi. Diyos ko po, ano bang pumasok sa isip ko? Ito lamang ang tanging nasambit ni Celine nang maalala ang pakikipagtalik sa lalaking hindi niya kilala. Mabilis siyang bumangon at isinuot ang kanyang mga damit. Napahinto siya nang maramdaman din ang sakit ng kanyang katawan. Naging mapusok at hindi maipagkakailang matindi ang pangyayaring naganap sa pagnanaig ng kanilang mga katawan. Mabuti at gising ka na. Bungad ng isang matandang babae kay Celine na nagtatakip ng mga kasangkapan sa buong bahay. Pasensya na po. Nahihiyang sagot ni Celine at mabilis na tumakbo palabas ng pintuan. Nang makarating sa kanilang tahanan ay agad na naligo si Celine. Paulit-ulit niyang sinariwa ang ala-alang nabubuos sa kanyang utak kasama ang gwapong binata. Hindi niya maiwasang mapahawak sa kanyang mga labi na sadya namang inangkin nito ng lubos. Saan kaya siya napasok na paaralan? Nakangiting tanong ni Celine sa sarili. Sigurado akong magkikita kami ulit. Masayang nag-asikaso si Celine papasok sa paaralan. Celine, pasensya ka na kagabi ha. Grabing sermon na inabot ko. Nahinto si Ara makita ang kakaibang ngiti sa mga labi ni Celine. Aba? Alam kong ibig sabihin ng ngiting yan, Celine. Sabihin mo, anong nangyari? Kinikilig si Ara habang papalapit sa kaibigan. May nangyari sa amin kagabi. Ibinulong lamang ito ni Celine subalit napasigaw ang kaibigan. Ano? Mabilis na tinakpan ni Celine ang bibig nito. Anong pakiramdam? Masarap? Tumango si Celine at hindi mawala-wala ang mga ngiti sa labi. Ikwento mo dali! Napakagwapo niya at sobrang bait. Hindi niya ako iniwan buong magdamag. Nagniningning ang mga mata ni Celine habang nagkukwento. Anong pangalan niya? Saan siya nag-aaral? Napahinto naman si Celine na ipinagtaka ng kaibigan. Hindi ko natanong ang pangalan niya. Ano? Muling sumigaw si Ara dahilan upang takpan muli ni Celine ang bibig nito. Seryoso ka ba, Celine? Nakipagtalik ka sa hindi mo kilala? Alam ko na naman ang bahay niya. Talaga ba? Doon naganap ang mapupusok naming gabi. Diyos ko ka, Celine! Siguraduhin mong hindi ka na masasaktan ulit. Hindi niya ako sasaktan. Sigurado ako doon. Ibang-iba siya sa mga lalaking nakilala ko. Pinagtanggol agad ni Celine ang binata.
Pupuntahan ko siya mamaya at bukas na bukas ay ipapakilala ko siya sa'yo. Kinahapunan pagkatapos ng klase ni Celine ay agad siyang nagtungo sa bahay ng lalaking nakasama niya kagabi. Kinuhaan niya ng larawan ng harap ng gate nito at maiging inalala ang daan papasok sa kalye. Pinindot ni Celine ang timbre ng pintuan at nag-antay na siya ay pagbuksan. Wala bang tao? Nagtatakang tanong niya matapos ang ilang ulit na pagpindot at pagkatok sa pinto. Lumipas ang isang linggo na nagpabalik-balik si Celine sa bahay ng lalaki, ngunit bigo siyang makita ito. Madalas pa ay mauupo siya sa bato upang antayin ang binata. Celine, anong nangyari? Nagkita na ba kayo? Napailang lang naman ulit si Celine at tuloy-tuloy na umupo sa kanyang upuan. Gusto mo samahan kita mamaya? Sige. Nagpunta sila Celine at Ara sa bahay ng lalaki subalit ganon pa rin ang nangyari. Kahit anong ingay ang gawin nila sa tapat ng gate nito ay walang nagbubukas ng pinto. Hindi na maiwasan ni Celine ang maiyak ng tuluyan. Celine! Naaawang tawag ni Ara at niyakap ang kaibigan. Ang tanga-tanga ko, Ara. Simula noon ay mas pinipili na ni Celine ang umuwi ng bahay kaysa sumama sa mga kaibigan upang magpunta sa bar. Lumipas ang isang buwan ay nakaramdam ng pag-aalala si Celine sapagkat siya hindi pa dinatnat ng kanyang buwanang dalaw. Takot man ay minabuti niyang bumili sa butika ng pangpersonal na kit para malaman kung siya ay nagdadalang tao. Pikit ang mga mata niya habang inaantay ang paglabas ng mga linya. Diyos ko po! Napahawak si Celine sa kanyang dibdib nang makita ang dalawang linya. Ara! Ara! Bakit? Ano yun? Agad na hinila ni Celine si Ara sa ilalim ng puno kung saan ay walang makakarinig sa kanilang pag-uusap. Buntis ako. Ano? Nagitla naman si Ara at natakot para sa kaibigan. Anong gagawin ko? Humawak si Celine sa mga braso ni Ara. Tulungan mo ko. Pakiusap, Ara. Hindi ko din alam magagawin. Naupo ang magkaibigan at patuloy na nag-usap. Paano mo nalaman? Inilabas ni Celine ang mga biniling kit. Ilang beses ko nang inulit pero puro 2 linya ang lumalabas. Naku po, paano to? Wala ka pa rin bang balita sa lalaking yun? Wala pa rin sumasagot. Napakagago ng lalaking yun. Hindi ko siya mapapatawad. Mula sa pagkahumaling ay nauwi sa puot ang nararamdaman ni Celine para kay Vincent. Sigurado ka ba na yun talagang bahay niya? Hindi ako pwedeng magkamali. Tingnan mo. Ipinakita ni Celine ang larawan na kinuhaan niya sa kanyang cellphone. Napakasama niya. Itatakwil ako ni Papa. Pero si Mama, siguradong iiyak siya. Sinaktan ko siya. Paulit-ulit niyang sinasabi na huwag akong magkakamali katulad niya. Pero eto ako. Napakatanga sa lalaking hindi ko man lang alam ang pangalan. Labis ang pagsisising nararamdaman ni Celine. Si Richard kaya? Lapitan mo kaya si Richard, baka matulungan ka niya. Paanong tulong? Ipaako mo sa kanyang bata. Sa tingin mo, papayag siya? Yung ibang lalaki, di ba, kapag bata ng pinag-uusapan, ay nagbabago. Napatahimik si Celine at napaisip. Sige, susubukan ko. Agad na hinanap ni Celine si Richard upang makausap. Naglalaro ang binata ng basketball kaya't kinawayan niya ito. Laking gulat naman ni Richard na pansinin siyang muli ni Celine matapos ang paghihiwalayan nila. Anong meron? Pwede ba kitang makausap? Nag-uusap na tayo, di ba? Buntis ako. Pwes, anong kinalaman ko dyan? Panagutan mo ko. Biglang napatawa si Richard ng malakas. Ano ko, sira? Para umako ng batang hindi naman akin? Anak mo to. Pilit na nilalabanan ni Celine ng inis sa binata. Nais niyang pilitin itong panagutan siya. Sa tingin mo, maniniwala ako? Dulo nga ng daliri mo sa paa, hindi ko mahawakan. Sarkastiko pa rin ng boses ni Richard simula pa lang ng kanilang pag-uusap. Alam mo ba, Erica, kung bakit hindi ako nakatagal sa'yo? Inilapit ni Richard ang mukha sa dalaga. Napakaarte mo. Akala mo kung sino kang dalagang Pilipina na ultimo, simpleng paghawak dyan sa dibdib mo ay ayaw mong pumayag.
Tapos yun pala, magpapabuntis ka lang sa isang lalaking tatakbuhan ka. Malakas na sinampal ni Celine ang pisngi ni Richard at labis na nagpuyos sa galit. Kapal ni mukha mo! Muling uundayan ng sampal ni Celine si Richard pero pinigilan na siya ng binata. Ipalaglag mo ang bata. Total, parehas naman tayong hindi pa handa sa responsibilidad. Baka balikan pa kita at gumawa tayo ng sarili natin. Tumatawang iniwan ni Richard si Celine mag-isa. Labis ang pagsisisi ni Celine sa kanyang paghingi ng tulong kay Richard. Minabuti niyang umuwi ng bahay at magkulong upang makaisip ng gagawin sa kanyang sitwasyon. Nagdesisyon si Celine na itago sa ina ang kanyang pagbubuntis. Tanging si Ara lamang ang nakakaalam nito na minsan ay sumasama sa kanyang pagbisita sa doktor. Madalas siyang nakasuot ng jacket o malalaking damit upang itago ang kanyang tiyan. Celine, bakit parang tumataba ka? Nasa kantina ang mga magkakaibigan at nagmemeryenda. Madami lang akong kumain ngayon. Hindi ka na rin nasama sa amin mag-inom. Pasensya na kayo, pinagigpitan kasi ako sa bahay. Hindi nga. Hindi ba't ikaw ang pinakamalaya sa amin? Hoy, tigilan niyo na nga si Celine. Nagbago na yan ano? Kaya hayaan na lang natin siya. Dumating si Ara at sinaklolohan ng kaibigan. Bitbit ang kanilang merienda at naupo sa tabi ni Celine. Salamat. Bulong ni Celine sa kaibigan at tumango lamang ito. Kain na tayo. Malapit na tumunog ang bell. Matagumpay na naitago ni Celine ang pagbubuntis sa ina na madalas ng gabi ang pag-uwi kaya't bihirang-bihira silang magkita. May mga oras na sumasakit ang tiyan niya ngunit kailangan niya itong tiisin upang hindi siya mabuko. Sa kabilang banda naman ay kakatapos lamang sumailalim sa operasyon ang ama ni Vincent. Nagdesisyon ng pamilya na manirahan na sa Canada upang makasama ang ama na matagal nang nag-iisa doon. Nauna nang umalis ang ina ni Vincent, sumunod na lamang siya matapos asikasuhin lahat ng kailangan sa paglipat ng paaralan. Iho, may problema ka ba? Akala ko'y okay lang sa'yong tumira na tayo. Nag-aalala ang ina ni Vincent nang mapansing palaging malalim ang iniisip ng anak. Wala naman ma. Masaya po ako na magkakasama na po tayong tatlo. Ngumiti si Vincent upang mapawi ang pag-aalala ng ina. Pag naging isang ganap ka ng piloto, maaari ka namang bumalik sa Pilipinas kung kailan mo gusto. Opo, bibisita po ako sa Pilipinas ng madalas. Sa likod ng isipan ni Vincent ay wala itong ibang nais kundi ang makitang muli si Celine. Babalik ako, Celine. Pangako. Aniya niya sa sarili. Pumasok na si Vincent sa universidad upang mag-aral ng pagiging isang piloto. Isang taon na lamang ang kanyang inaantay upang makapagtapos at makakuha ng lisensya. 8 buwan ang lumipas at lalong mas naging kapansin-pansin ang pagbabago sa katawan ni Celine dahilan upang siya ay madalas na lumiban sa klase. Bagsak ka na sa literatura at matematika. Binisita ni Ara si Celine sa bahay nito, bitbit ang mga pinabiling gatas para sa buntis. Salamat dito, Ara. Nagpasalamat lang si Celine at hindi inintindi ang ibinalita ng kaibigan. Manganganak ka na sa susunod na buwan. Hindi mo pa rin ba aaminin sa mama mo? Napayuko lamang si Celine at muling maiiyak. Celine, kailangan mo nang sabihin ng totoo sa mama mo. Hindi mo to kakayanin mag-isa. Hinawakan ni Ara ang kamay ng kaibigan. Napakasama niya. Iniwan lang niya ako na parang hayop pagkatapos niya akong gamitin. Napakasama niya, Ara. Tuluyan nang humagulhol si Celine at niyakap ang kaibigan. Hindi ko siya mapapatawad. Sinira niya ang buhay ko. Tumahan ka na. Makakasama yan sa anak mo, Celine. Basta, kausapin mo ng mama mo mamaya pag uwi niya. Walang ibang makakatulong sa'yo, kundi ang mama mo. Salamat, Ara. At nandito ka. At tulad ng ipinayo ng kaibigan, inantay ni Celine ang ina mula sa trabaho. Tahimik siyang nakaupo sa sala at pilit nilalakasan ng loob upang ipagtapat ang katotohanan. Celine, bakit kising ka pa? Pagtataka ng ina. Mama, maaari po ba kitang makausap? Oo naman anak, may problema ba sa paaralan mo? Biglang nag-aalatanong ang ina ni Celine at umupo sa tabi ng anak. Mukha atang tumataba ka, anak. Pinalit pa nitong biruin ng anak upang mawala ang lungkot sa mukha subalit hinubad lamang ni Celine ang jacket na suot.
Dito ay tumambad sa ina ang malaki ng tiyan ng anak. Buntis ako, Ma. Manganganak na po ako sa susunod na buwan. Umiyak si Celine matapos ipahayag ang katotohanan. Celine! Tanging nasambit ng ina ang pangalan niya dahil sa labis na pagkabigla. Patawarin niyo po ako, Ma. Patawad po. Patawad po. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Celine at walang tigil na umiyak. Nasaan na nga man ang bata? Ito lamang ang mga katagang nagawang sabihin ng ina ni Celine. Gusto niyang saktan ng husto ang anak dahil sa pag-uulit nito ng kamalian niya. Subalit sa kalagayan ni Celine, awa ang mas nanaig sa ina. Hindi makasagot si Celine sa ina, kaya't muli itong nagsalita. Hindi ako papasok sa trabaho bukas. Puntahan natin ang ama ng bata. Kakausapin ko ang mga magulang niya. Tumayo na ang ina ni Celine ngunit agad niya itong pinigilan. Wala na po siya, Ma. Anong wala? Patay na? Hindi na po siya ulit nagpakita, Ma. Pupuntahan natin ang mismong bahay ng lalaking yan. Wala na po siya, Ma. Iniwan na po niya ako. Muling humagulhol si Celine. Puntahan pa rin natin. Pero wala na po, Ma. Wala na pong nakatira doon. Napaupo ang ina sa panghihina. Ano ka ba naman, Celine? Hindi ba't paulit-ulit kitang sinasabihan? Hindi na napigilan ng ina ni Celine na hampas-hampasin ang braso ng anak. Bakit ka tumulad sa akin, anak? Tuluyan na ding umiyak ang ina ni Celine. Patawad po, Mama. Patawad po. Kinabukasan ay nagpumilit pa ring nagtungo ang ina ni Celine sa bahay nila Vincent. Subalit, ganun pa rin ang nangyari. Kahit pinaghahampas na ng ina ni Celine ang gate, ay wala pa ring lumabas mula sa bahay nito. Ma, tama na po. Awat ni Celine. Napabuntong hininga na lamang ang ina ni Celine at muli silang sumakay sa kotse. Anong pangalan ng lalaking yon? Ibigay mo sa akin ng pangalan para maipaimbestigahan ko sa papa mo. Pero Ma, tututol si Celine pero muling magsasalita ang ina. Hindi ako papayag na basta ka nalang maagrabyado ng tarantadong yan. Anong pangalan? Hindi ko po alam, Ma. Biglang napatapak ang ina ni Celine sa preno ng sasakyan. Nagpabuntis ka sa lalaking hindi mo kilala? Ano ka? Pokpok? Galit na nagsisigaw ang ina. Ma, anak ba talaga kita? Lumabas ka! Mama, Mama, patawad po. Sinabi nang lumabas ka! Umaba ka na bago pa kita kalag ka rin. Dahil sa banta ng ina ay wala nang nagawa pa si Celine kundi ang bumaba ng sasakyan. Napaupo na lamang siya sa kalsada habang pinanood ang pag-alis ng kotse lulan ang kanyang ina. Ngunit makalipas lamang ng ilang sandali ay muling bumalik ang kotse nito at huminto sa harap ng dalaga. Tumayo si Celine at taakmang lalayo sa takot na siya ay saktan ng ina. Celine! Tawag ng ina kaya't siya ay napahinto. Agad na lumapit ang ina at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Patawad po, Mama. Patawad po. Muling humingi ng tawad si Celine habang patuloy na umiiyak. Umuwi na tayo, anak. Inalalayan nito ang anak papasok ng sasakyan. 2 linggo na lamang ay manganganak na si Celine. Huminto na siya sa pag-aaral at nanatili na lamang muna sa bahay. Celine! Tawag ng ina mula sa pinto, bitbit ang mga kagamitan para sa sanggol. Ma, ang dami niyo pong binili. Baka po napagod na po kayo. Sana po isinama niyo ako. Magtatangkang tumulong magbuhat si Celine ng pinamili, ngunit sinaway agad ito ng ina. Naku anak, maupo ka lang dyan. Ako nang bahala dito. Agad na inalalayan ng anak sa sala upang umupo. Huwag kang masyadong magkikilos at baka mapanong apo ko. Nagbiro ang ina kaya't napangiti si Celine. Mama talaga. Nakapag-usap na din kami ng papa mo. Tawagan lang daw natin siya kapag manganganak ka na. Hindi na po ba siya galit sa akin? May kaunting galit pa. Pero hindi ka naman matitiis nun. Ikaw atang nag-iisa niyang napakagandang babaeng anak. Hindi napigilan ni Celine na yakapin ang ina. Salamat po, Mama. Babawi po ako sa inyo. Pangako po. At muli na naman itong naiyak. Nagsilang si Celine ng isang napakagwapong lalaki na talaga namang labis niyang ikinamangha. Ipinangako ni Celine sa sarili na itutuon ang buong buhay niya
sa unika iho at hindi na muling iibig pa sa manlolokong lalaki. Makalipas ang 5 taon, naging isang ganap na stewardess si Celine. Dahil sa angkin niyang taas at balingkinita na katawan ay mabilis siyang tinanggap sa trabaho at ngayon ay mag-iisang taon na siya. Mula sa entrada ng paliparan ay nakita siya ng kaibigan. Celine! Nakakainis ka! Nakalimutan mo na ako? Pakunwari itong nagtatampo. Ano ka ba? 3 araw lang naman kami sa Dubai, tapos babalik din naman agad. Paliwanag ni Celine at hindi mapigilang matawa. Dalahan mo ako ng pasalubong ha? Nagbibiro naman si Ara. Magkatrabaho sila Ara at Celine subalit magkaiba ang kanilang mga schedule. Siyempre naman. Alam mo ba, balita ko may bagong piloto mula sa Canada at talagang napakagwapo daw. Alam mo na ang isasagot ko. Ano ka ba naman? 5 maniligaw ng tinanggihan mo. Hindi ka naman talaga mag-aasawa? Si Charles lang para sa akin ay sapat na Ara. Wala na akong hihilingin pang iba. Natigilan naman si Ara nang makitang paparating ang mga bagong dating nilang katrabaho kasama ang bagong piloto. Napahawak si Ara sa braso ng kaibigan nang hindi ito nililingon. Habang si Celine naman ay nagitla nang makilala ang piloto na talaga namang pamilyar na pamilyar ang mukha. Hindi siya maaaring magkamali. Kahit na minsan, hindi niya nagawang kalimutan ang mukha ng lalaking sumira sa buhay niya. Celine? Nagtatakang tanong ni Ara nang makitang natulala ang kaibigan. Hindi naman maiwasang alisin ni Vincent ang kanyang salamin nang makilala ang babaeng nakatayo malapit sa pintuan. Celine. Mahinang bikas ng pangalan ng dalaga ang unang lumabas sa bibig ni Vincent at naglakad papalapit dito. Mabilis namang hihilahin ni Celine si Ara palabas at papasok sa isang kwarto upang makapagtago. Tatakbo naman si Vincent at pilit na hahabulin si Celine, subalit bigo siyang makitang muli ang dalaga. Kapitan Vincent! Tawag ng kasamahang si Leonard na mabilis siyang sinundan. Nakita mo bang babaeng yun? Tanong ni Vincent at panay-ikot pa rin ang mga mata upang hanapin si Celine. Sino bang sinasabi mo? Yung babaeng nakatayo dito kanina. Nakasuot din siya ng uniformeng katulad ng sa stewardess nyo. Ah, si Celine! Nagtatrabaho din siya sa abyasyon ng kumpanya, hindi ba? Oo, 1 taon na siyang stewardess. Hindi maiwasang mapangiti ni Vincent sa kumpirmasyong kanyang narinig kaya't biniro ito ng kaibigan. Mukhang tinamaan ka sa kanya pare ah. Mamaya, makikilala mo sila lahat. Hindi naman maintindihan ni Ara ang ikinilos ni Celine. Pareho silang hingal na hingal dahil sa layo ng kanilang mga tinakbo. Huminto na si Ara upang kausapin ang kaibigan. Ano bang nangyayari sa'yo, Celine? Pasensya na. Para kang nakakita ng multo ah. Hindi pa ako sigurado pero... Natigilan si Celine sa kanyang sasabihin. Pero ano? Ang lalaking yun. Muling huminto si Celine na siya namang nagpalaki ng mata ni Ara sa gulat. Huwag mong sabihin na siya ang tatay ng anak mo. Agad na tinakpan ni Celine ang bibig ng kaibigan. Ano ka ba? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na ilihim lang natin ang tungkol kay Charles? Pasensya ka na, nabigla ako eh. Bago pa muling makapagsalita si Celine ay nagkaroon ng anunsyo ang radyo ng paliparan at agad na pinapupunta sa opisina ang lahat ng kawani ng abyasyon kung saan sila nabibilang. Hala, bakit kaya? Tara na. Nagtipon-tipon ang lahat ng crew na nagtatrabaho sa airlines na pinapasukan ni Celine upang ipakilala ang bagong piloto. Magandang araw sa inyong lahat. Narito tayo para makilala natin ang bago nating piloto mula sa Canada, Kapitan Vincent Diaz. Pahayag ng kanilang pinuno. Masigasig namang nagpalakpakan ng lahat maliban kay Celine. Hindi naman inaalis ni Vincent ang mga mata niya sa dalaga at nanatili ang mga ngiti sa labi. Hinawakan naman ni Ara ang kamay ni Celine dahil alam niyang kailangan nito ang kadamay. Napayuko lamang si Celine at pilit na ibinaling sa iba ang paningin. Nagkaroon ng munting salo-salo ang kanilang samahan. Lalapitan na sana ni Vincent si Celine, subalit mabilis na tinawag ni Ara ang kaibigan. Celine! Kinila ni Ara si Celine papalayo kay Vincent at tiningnan ito ng masama. Ngumiti lamang naman si Vincent at bumalik na sa lamesa kung nasaan ang kaibigang si Leonard. Ano pre, nakausap mo na ba? Ang ila pare.
Napatawa at napailang na lang si Vincent kaya't hindi napigilan ni Leonard ang magkwento. Balita ko pre, kakabasted lang niya dun sa isang crew na nanligaw sa kanya nung nakaraang linggo. Ganun ba? Oo pare, kaya hangad kong tagumpay mo. Huwag kang papatalo. At tumawa ito ng pabiro. Lumipas ang mga araw na walang ibang ginawa si Celine kundi ang iwasan si Vincent sa tuwing magtatagpo ang kanilang landas. May mga oras pa nga na makikipagpalit siya ng schedule o kaya naman ay magliliban sa trabaho upang hindi makasama ang binata. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nakabuo si Leonard ng plano upang matulungan ang kaibigan. Masayang araw sa inyong lahat mga nagagandahang dilag. Panimulang bati nito. Nagkaroon tayo ng problema sa isa nating kasama para sumama sa paglipad ng eroplanong na pamumunuan ni Kapitan Vincent. Ako na lang. Pagbubuluntaryo ng isa. Naku, ikaw ang kasama sa kasunod na eroplano. Halos lahat sa inyo ay mga nakatalaga na at tanging si Celine na lamang ang bakante. Medyo masama ang pakiramdam ko, sir. Agad natatanggi ang dalaga. Kasama niyo naman si Alan na nakatoka sa medical na pangailangan. Hindi mo kailangang mag-alala, Celine. Kailangan ka ng grupo. Bakas sa boses ni Leonard ang direktang pag-utos nito. Kaya't wala nang nagawa pa si Celine kundi ang pumayag. Lihim namang napangiti si Vincent dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng pagkakataong makausap ang dalaga. Walang ibang nais si Vincent kung hindi ang maipaliwanag kay Celine ang dahilan kung bakit siya umalis 4 na taon nang nakakaraan. Salamat sa pagpayag na sumama sa grupo ko. Bumulong si Vincent kay Celine habang naglalakad sila patungo sa eroplano. Hindi naman kumibo ang dalaga at patuloy lamang itong naglakad. Habang iniestema ng mga stewardess, kabilang si Celine, ang mga pasahero ay hindi na iwasang magkaroon ng problema ang isa sa mga ito. Bakit hindi pa rin naalis ang eroplano? Galit na tanong ng pasahero kay Celine. Mangyari lang po na umupo na po tayo ng maayos. Magalang na sagot ni Celine. Huwag mo nga akong madaan-daan sa kunwaring kabaitan mo. Pasinghal na nasabi nito sabay tulak kay Celine. Magsasalita muli sana si Celine upang pakalmahin ang lalaking pasahero para aakma itong sasaktan ng dalaga. Agad-agad namang lalapit si Vincent at mahigpit na hahawakan ang braso ng pasahero. Celine, pumasok ka sa loob. Ako na bahala dito. Aba, at talagang nagtawag pa ng tulong ah. Agad na namilit ang lalaki nang biglang bigwasan ito ni Vincent at itinukod ang braso niya sa likod upang mapaluhod ito. Kapitan Vincent! Agad namang tumakbo si Celine upang awatin ito. Kailangan ko ng kawani ng paliparan ngayon din, utos ni Vincent mula sa radyo. Kopya, Kapitan. Sumagot naman ng kabilang linya. Dumating naman agad ang itinawag ni Vincent at agad na pinababa ang pasahero. Nang matapos ang komusyon ay nagtungo sila Vincent at Celine sa isang silid para sa mga empleyado. Kapitan Vincent, hindi mo dapat ginawa yun. Anong gusto mong gawin ko? Manood lang habang sinasaktan ng miyembro ng grupo ko? Napasandal si Vincent sa dingding habang ito ay nagsasalita at bakas sa mukha nito ang galit. Huminga muna ito ng malalim bago muling nagsalita. Nasaktan ka ba? Seryosong tanong nito. Hindi naman maiwasan ni Celine ang isiping hindi nagbago ang binata. Sadyang mabait pa din si Vincent tulad ng una silang nakita. Subalit iniwan siya nito at nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan. Hindi po, Kapitan. Magalang niyang sagot at tumalikod na agad. Celine, sandali. Kailangan ko nang bumalik sa labas. Salamat. Palabas na si Celine nang pigilan siya ni Vincent sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito. Parang hindi ata sapat ang salamat lang. Nakangiti si Vincent habang nakatitig sa dalaga. Ito ang unang beses na malapitan niya si Celine matapos ang ilang buwan nilang muling pagkikita. Ililibre mo ko ng tanghali mamaya. Sige, kung yan ang gusto mong kapalit. Pumayag si Celine sa kadahilanang ayaw niyang magkaroon ng utang na loob sa lalaking labis niyang kinasusuklaman. Naging maayos naman ang paglipad ng eroplanong pinapatakbo ni Vincent at nakarating sila sa kanilang destinasyon ng ligtas. Dali-dali niyang sinundan si Celine upang kulitin ito at tuparin ang kanilang pinag-usapan. Kinausap na din niya ang ibang mga miyembro ng kanyang grupo na kung maaring hayaan silang dalawa na makapag-usap. San tayo? Mula sa likuran ni Celine ay biglang sumulpot si Vincent. Nakapagreserba na ako sa isang restaurant. Doon na lamang tayo magpunta.
Labis ang sayang nararamdaman ni Vincent dahil sa pagkakataong ito. Subalit, nanatiling walang kibo si Celine sa bawat kwento o biro na binibitawan ng binata. Hindi ito nakikipag-usap kay Vincent at nakatuon lamang ang pansin sa pagkain. Hanggang sa sumenyas na si Celine upang dalhin ng serbidora ang kanilang resibo. Nagbibiro ako, Celine. Ako nang bahala dito. Pinilit na inagaw ni Vincent ang resibo ngunit mabilis na naglabas ng pera si Celine at iniabot sa serbidoro. Nagawa ko ng gusto mo. Wala na akong utang na loob sa'yo. Tumayo na agad si Celine at hindi maipagkakaila ang galit sa boses ng dalaga. Muling hinawakan ni Vincent ang mga braso ni Celine. Patawarin mo ako, Celine. Hindi ko sinadyang iwan ka. Naudlot ang pagsasalita ni Vincent nang hawiin ni Celine ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ng binata. Wala akong kahit na anong naalala ng gabing yun. Matagal ko na yung limot. Agad na umalis si Celine matapos bitawan ang mga salitang yon. Muling napabuntong hininga si Vincent at bumalik sa pagkakaupo. Palaging ganoon ang nangyayari sa tuwing magkikita sila Vincent at Celine. Mabilis na iiwasan ng dalaga at hahabulin naman siya ni Vincent. Mapapansin ito ng kanilang mga katrabaho at magiging tampulan ng tukso. Bulaklak para sa napakagandang babae ng paliparan. Halos araw-araw na binibigyan ni Vincent si Celine ng bulaklak kaya't panay ang hiyawan ng mga kasamahan niyang stewardess tuwing makikitang paparating ang dalawa. Kailan mo ba sasagutin si Kapitan Vincent? Tanong ng isa nilang katrabaho kay Celine. Hindi naman sasagot si Celine at agad na iibahin ang pinag-uusapan. Celine! Tawag ni Ara. Buti dumating ka na. Sabay na tayong umuwi. Kumusta naman ang walang hiyang piloto? Baka naman pinatawad mo na. Ano ka ba? Hindi kailanman ano? Ano itong naririnig ko na kumain daw kayo ng tanghalian ng kayo lamang dalawa? Nung nakaraang buwan pa yun? Oh, ano nga? Bakit ka pumayag? Ikinuwento ni Celine lahat sa kaibigan ang nangyari at nangakong hinding-hindi patatawarin si Vincent habang siya ay nabubuhay. Hindi naman nawawalan ng pag-asa si Vincent at patuloy pa rin ang pagsuyo kay Celine. Hindi lang niya inaasahan ng marinig ang pakikipag-usap ni Celine sa cellphone na labis niyang ikinagalit. Mahal na mahal din kita, Charles. Oo, uuwi na ako maya-maya lang. Siyempre naman, meron akong pasalubong sa'yo. Natitiyak kong magugustuhan mo yon. Sige, matulog ka na. Magkita tayo mamaya dyan sa bahay, mahal ko. Ibinabana ni Celine ang cellphone at nagulat nang hampasin ni Vincent ng malakas ang pintuan. Vincent? May nobyo ka na pala. Nobyo pa lang ba o asawa na? Magkita tayo sa bahay. Di malamang na magkasama kayong natutulog. Galit na galit si Vincent habang ito ay nagsasalita at pinilit na hinaharangan si Celine na makalabas sa pinto. Padaanin mo ako, Kapitan Vincent. Bakit hindi mo sinabi sa akin na totoo para hindi ako parang asong sunod ng sunod sa'yo? Hinawakan ni Vincent ang dalawang braso ni Celine ng sobrang higpit. Ano ba? Nasasaktan ako. Bakit sa tingin mo ba? Hindi masakit ang ginawa mo sa akin? Bitawan mo ako. Oo, bibitawan kita at titigilan ko ng paghahabol sa'yo. Nakukonsensya lang naman ako sa nagawa ko noon kaya nais kong mapalapit sa'yo. Hindi ko akalain na ganito pala kasama ang ugali mo. Ngayon, hindi na ako magtataka kung bakit palagi kang iniiwan. Agad na sinampal ni Celine si Vincent. Dahan-dahan ding tumulo ang mga luha ng dalaga sa kanyang mga pisngi. Bigla na lamang huhupa ang galit ni Vincent at muli sanang susuyuin si Celine. Subalit, mabilis na itong nagtatakbo palabas. Patuloy si Celine sa pag-iyak habang tumatakbo papalayo. Umuwi siya ng bahay at agad na niyakap ng mahigpit ang anak. Mama, bakit ka po naiyak? Wala naman, Charles. Pero kailangan kong yakap mo, anak. Pakiusap. Hayaan mo lang na yakapin kita, Charles. Nagkaroon ng ilangan sa pagitan ni Celine at Vincent matapos ang pangyayari. Ganun pa man ay mayroong nais ibigay ang binata kay Celine. Dispensa para sa kasalanang nagawa nito sa dalaga. Eto, tanggapin mo. Inaabot ni Vincent ang tseke na nagkakahalaga ng ₱250,000. Para saan to? Kabayaran para sa nagawa ko sa'yo noon. Ang sabi mo, wala kang naalala. Pero ako, hindi ko yun makalimutan at napapagod na akong dalhin sa konsensya ko. Tutal, ginawa mo naman akong tanga. Siguro naman patas na tayo. Hindi ko na kailangan pang pagpapatawad mo. Tumayo na si Vincent matapos ang mga salitang binitiwan at iniwang mag-isa si Celine.
Kinagabihan ding yon ay nagtungo si Celine sa isang bar upang magpakalasing. Pakiwari niya ay muli siyang nagbalik sa panahong siya ay kolehiyala na kung saan ay paulit-ulit siyang iniiwan. "Binibini, mukhang kailangan mo ng kasama," aniya ng isa sa mga lalaking pumalibot kay Celine. "Huwag kang mag-alala, paliligayahin ka namin." Dagdag pa ng isang lalaki na aakmang hahawakan si Celine. "Kasama ko siya." Dumating naman bigla si Vincent at pinigilan ang kamay ng lalaki. "Alis." Utos niya sa mga ito. Hindi naman nagawang makipagtalo ng mga ito dahil sa laki na rin ng katawan ni Vincent. Naupo si Vincent at muling pinagmasdan si Celine. At kagaya ng dalaga na nariwa ulit sa isipan ni Vincent ang alaala ng kanilang unang pagkikita. Maingat na inalis ni Vincent ang mga hibla ng buhok na nakatakip sa mukha ni Celine habang nakahiga ang ulo nito sa lamesa. Magigising pa rin naman ang dalaga at agad na makikita si Vincent. Ikaw na naman, lalaking manloloko. Inilapit ni Celine ang mukha niya kay Vincent habang muling nagsalita. At walang dudang lango na ito sa alak. Ang kapal ng pagmumukha mo. Sinira mo ang buhay ko at pinahirapan ako ng husto. Tapos ganito lang? Nahinto si Celine sa pagsasalita dahil may kinuha ito sa kanyang bag. Nanatili namang tahimik si Vincent at pinag-iisipan ang mga salitang binibitiwan ng dalaga. Ito? Ito lang ba ang halaga ko? Galit na idiniin ni Celine ang tseke sa dibdib ni Vincent. Ganito lang ang tingin mo sa akin? Napakasama mo. Wala kang kwenta. Hindi na mapigilan ni Celine ang paghahampasin ng braso at dibdib ni Vincent at humagulhol ng iyak. "Celine." Mahigpit na niyakap ni Vincent ang dalaga at hinagod ang likod at buhok nito. Biglang napagtanto ni Vincent na may mas malalim na dahilan kung bakit gano'n na lang ang galit na nararamdaman ni Celine para sa kanya. At dahil dito ay alam niyang hindi totoo na walang naalala ang dalaga nung gabing may mangyari sa kanila. Tuluyan ang nakatulog si Celine kaya't binuhat na siya ni Vincent patungo sa kanyang kotse. Ngunit hindi tulad ng unang gabi nilang pagkakakilala ay walang planong iuwi ni Vincent si Celine sa kanyang bahay. Bagkus ay hinanap niya sa bag nito ang card na maaaring maglaman ng lugar kung saan ito nakatira. Hindi naman siya nabigo at agad na inihatid si Celine sa bahay niya. Celine, anak! Laking gulat ng ina ni Celine nang pagbuksan ng pinto ang kumakatok. "Magandang gabi po. Paumanhin at medyo gabi na po. Nagkaroon po kasi ng salo-salo sa trabaho at nalasing si Celine." Napaliwanag si Vincent habang karga-karga pa rin si Celine papasok sa kanyang kwarto. "Charles, halika dito!" Sigaw ng ina ni Celine. Natigilan naman si Vincent habang dahan-dahang inilalapag si Celine sa kama. Tumayo ng tuwid si Vincent at nagantay sa pagdating ni Charles. "Bakit po, Lola?" Laking gulat ni Vincent nang makita ang isang batang lalaki na sa tingin niya ay nasa 4 o 5 taong gulang. Subalit, ang higit na gumimbal ng kanyang kalooban ay mapagmasdan ng labis na pagkakahawig nila ng bata. "Mama, ano pong nangyari sa mama ko?" Ibinaling ng bata ang kanyang paningin sa napahintong si Vincent na animoy estatwa. "Ginoo, ang mama ko po." Lumapit si Charles kay Vincent at hinila ang pantalon nito. Lumuhod naman si Vincent upang lalong mamasdan ng bata. "Ilang taon ka na?" "Mag-4 na taong gulang na po ako." Niyakap bigla ni Vincent si Charles. Hindi siya maaaring magkamali. Anak niya, ang batang ito. "Ginoo?" Nagtataka naman ang bata sa kinikilos ng lalaki sa kanyang harapan. "Nakatulog lang ang mama mo, Charles." Ilang saglit pa ay bumalik na ang ina ni Celine sa kwarto, bitbit ang maliit na batsyang may maligamgam na tubig. "Paumanhin at naabala ka ng anak ko." "Ako po isa sa kapitan ng abyasyon. Tungkulin ko pong kaligtasan ng bawat miyembro." "Isa ka pong piloto?" Hindi maitago ng bata ang pagkamangha. "Oo, akong nagmamaneho ng eroplano." "Wow, ang galing!" "Mabuti pa, lumabas na tayo, Charles. Kailangan na magpahinga ng mama mo." "Sige po, ginoong piloto." Masayang nagpalipas ng oras si Vincent kasama si Charles. Ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit gano'n na lamang ang galit ni Celine sa kanya. Maya-maya pa ay lumabas na rin ang ina ni Celine. "Ginang, maaari po ba akong magpalipas ng gabi dito sa inyong bahay?"
Wala po akong masamang intensyon. Nais ko lamang pong makausap si Celine bukas pagising niya. Wala namang problema, ngunit wala na kaming ibang kwarto. Agad na papayag ang ina ni Celine. Dito lang ho ako sa sala mananatili. Sige, ikaw ang bahala, iho. Sang-ayon ng ina ni Celine. Charles, tayo na. Gabi na. Baling nito sa apo. Magandang gabi, piloto. Magandang gabi rin sa'yo, Charles. Matulog ka ng mahimbing. Binigyan ng ina ni Celine si Vincent ng kumot at unan upang komportable ito kahit nasa sofa lamang. Hindi maiwasan ni Vincent ang pagmasdan ng pinto ng kwarto ni Celine. Nais na niyang makausap ito at malaman ng buong katotohanan. Masakit ang ulo ni Celine pagmulat ng kanyang mga mata dulot ng sobrang kalasingan. Gayunpaman ay bumangon pa din siya upang makita ang anak. Paglabas ng kwarto ay nagulat si Celine na makita si Vincent sa sala kasama si Charles. Charles, pasok ka sa kwarto. Bilis. Pero bakit po, Mama? Nagtatakang tanong ng bata. Basta pumasok ka sa kwarto, anak. Mama? Mama! Celine, mag-usap tayo. Wala tayong dapat na pag-usapan. Mama! Mama! Ano bang nangyayari at nagsisigaw ka dyan, Celine? Natatarantang tanong ng ina nito. Ma, pumasok kayo sa kwarto ni Charles at huwag kayong lalabas. Hindi maunawaan ng ina ni Celine ang ikinikilos ng anak. Pero sumunod naman sa utos nito at dali-daling ipinasok ang apo sa kwarto. Nang wala na ang kanyang ina at anak ay kinumpronta niya si Vincent. Umalis ka na. Hindi ka tanggap sa bahay na to. Celine, kailangan nating mag-usap. Hindi ito maayos kung palagi mo kong lalayuan. Walang dapat ayusin dito, Vincent. Ikaw lang ang problema dito, kaya umalis ka na. Hindi na nakapagpigil si Celine na ipagtulakan palabas ang binata. Gayon din naman si Vincent na hindi na nakapagtimpi at sinabi sa dalaga ang pakay niya. Anak ko si Charles, hindi ba? Wala kang anak dito. Si Charles ay akin lang. Ako lang ang magulang niya. Akong tatay ng bata kaya't may karapatan ako, Celine. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Matapos mo akong iwan? Hindi ko ginustong iwan ka. Tama na! Wala akong panahong makinig sa paliwanag mo. Tinakpan ni Celine ang kanyang mga tenga, pagpapahiwatig na ayaw niyang pakinggan ng anumang sasabihin ni Vincent. Alis na! Aalis ako ngayon, pero hindi ako titigil hanggat hindi tayo nagkakausap. Dagli ang isasara ni Celine ang pinto matapos makalabas ni Vincent sa kanilang tahanan. Hindi na nagpumilit pa ang binata at nagtungo na sa kanyang kotse. Natitiyak ni Vincent na walang dudang anak niya si Charles, subalit alam niyang patuloy itong itatanggi ni Celine. Naisip na ng binata gumawa ng hakbang upang patunayan ito sa dalaga. Kinabukasan ay bumalik si Vincent sa bahay nila Celine, bitbit ang mga laruan at tsokolateng para sa anak. Ginoong piloto? Nagulat si Charles sa muling pagkikita nila ni Vincent. Kamusta, Charles? Nakangiti si Vincent nang batiin ng bata. Alam niyang wala noon si Celine sapagkat meron itong nakaschedule na lipad ngayong araw. Ang sabi po ng mama ko ay wag na daw po akong makipag-usap sa inyo. Pero bakit naman? Ibinaba ni Vincent ang kanyang katawan hanggang sa maabot siya ng bata. Wala po siyang sinabing dahilan. Kung ganoon ay tanggapin mo na lamang ang laruan na dala ko. Laruan po? Biglang natuwa ang bata at masayang binuksan ang mga supot na dala ng bisita. Hinawakan naman ni Vincent at hinaplos-saplos ang buhok ng bata. Dali-daling humila si Vincent ng hibla sa buhok nito kaya't napasigaw ang bata. Aray! Pasensya ka na, Charles. Sumabit ata ang relo ko sa buhok mo. Nagsinungaling si Vincent. Lumabas naman ang ina ni Celine. Ipinagtapat na ni Celine sa ina kung sino si Vincent at binalaan na huwag nang makikipag-usap muli dito. Agad na hinila ng ina ni Celine ang apo palayo sa binata. Ginang, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Bakas sa mukha ni Vincent ang sensiridad nito kaya't hindi na napigilan ang ina ni Celine na bigyan nito ng pagkakataon. Nais din niyang malaman ng katotohanan para sa ikakabuti ng anak at apo. Matapos ang pag-uusap nila Charles at ina ni Celine ay nagpaalam na rin agad ang binata at nagtungo sa ospital upang ipasuri ang hibla ng buhok ni Charles at ang kanya. Sigurado siya sa magiging resulta ng DNA nito na siya ang ama ng bata.
Sa kabilang banda naman ay dali-daling umuwi si Celine matapos malaman sa ina ang ginawang pagbisita ni Vincent mula sa kanilang tahanan. Anak, bakit hindi mo pakinggan si Vincent? Aniya nito. Tama na ma! Anak ko si Charles at akin lang siya. Galit na nagkulong si Celine sa kanyang kwarto. Dahil sa pangyayari ay naging madalas ang pagliba nito sa trabaho. Natatakot siyang bumalik si Vincent at kunin si Charles sa kanya. Tinawagan si Celine ng kanyang superior upang magpunta sa opisina. Binigyan siya ng babala sa palaging pagliba nito at inatasang pumasok nung araw na yon. Nang malaman ito ni Vincent ay agad siyang nagpunta sa kwarto ng mga empleyado. Mag-usap tayo. Ikinandado ni Vincent ang pinto at lumapit kay Celine na nakaupo sa lamesa. Inilapag niya ang isang sobre sa harap ng dalaga. Ano to? Buksan mo nang malaman mo. Laking gulat ni Celine nang mabasa ang nilalaman ng sulat. Anak ko si Charles. Wala ka ng dahilan pa upang itanggi yun sa akin. Tumayo si Celine at galit na sumigaw. Akin lang si Charles. Hindi mo makukuha sa akin ang anak ko. May karapatan ako sa bata at ipaglalaban ko yun, Celine. Umalis si Vincent matapos bitawan ang mga salita. Napaupo naman si Celine sa pagkabigla at takot na mawawala sa piling niya ang anak. Dahil sa bumabagabag sa isipin ni Celine ay madalas itong magkamali sa trabaho at palaging napapagalitan ng kanyang superior. Mas lalo pa itong lumala na makatanggap si Celine ng liham mula sa abogado ni Vincent. Anak, makipag-usap ka kay Vincent. Muling nagpayo ang ina. Lalaban ako ma, hindi ako papayag. Walang karapatan ng lalaking yun sa anak ko. Subalit, patuloy pa rin ang pagmamatigas ni Celine. Naganap din siya ng abogado upang labanan ang inihaing petisyon mula sa kampo ni Vincent. Ipinaliwanag ng abogado ang nasasaad sa liham. Ayon dito, ay humihiling lamang ang ama ng bata ng araw na ito ay makasama. Hindi naman niya nais na kunin ang buong kustodiya sa bata. Hindi ako papayag. Subalit karapatan ng isang ama ang makasama. Ayoko. Gawin mong lahat para hindi niya makuha ang anak ko. Napabuntong hininga na lamang ang abogado. Tulad ng inaasahan ay nanalo si Vincent sa kaso at napagkasunduan ang 3 araw na pamamalagi ni Charles sa piling ng ama. Mama, magpapakabait po ako kay Papa. Inaayos ni Celine ang mga gamit ng anak sapagkat ngayong araw nakatakda na kunin ni Vincent si Charles. Masayang tumakbo ang bata nang marinig na ang katok mula sa pintuan. Papa! Charles! Mabilis na niyakap ng mahigpit ni Vincent ang anak at kinarga ito. Handa ka na ba, anak? Opo, Papa! Lumabas na din si Celine mula sa kwarto, bitbit ang mga gamit ng bata. Baka sa mukha ng dalaga ang kalungkutan. Inilapag muli ni Vincent ang anak at kinuha ang mga gamit ng bata mula kay Celine. Humawak naman si Charles sa kanyang ina habang palabas sila ng bahay. Ibabalik ko siya sa Sabado tulad ng napagkasunduan. Si Vincent ang bumasag sa katahimikan nilang dalawa. Lumuhod naman si Celine para maabot ang anak. Mag-iingat ka, Charles. Opo, Mama. Ang sabi po ni Papa, tatawag po ako sa inyo gabi-gabi. Sige, hihintayin kong tawag mo, anak. Sumakay na sila Vincent at Charles sa kotse at nanatili naman si Celine na nakatayo. Hindi inaasahang dumungaw ulit ang bata sa bintana at kumaway sa kanyang ina. Paalam, Mama! Sa tagpong yun, hindi napigilan ni Celine na tumakbo upang habulin ang anak. Charles! Charles! Anak ko! Papa, nasunod po si Mama. Agad na tinapakan ni Vincent ang preno upang ihinto ang sasakyan. Lumabas naman si Charles upang salubungin ng ina. Mama! Napaluhod muli si Celine upang yakapin ang anak. Charles, diba sabi mo, hindi mo iiwan si Mama? Anak! Anak ko! Humaguluhol si Celine habang yakap si Charles. Halos madurog naman ang puso ni Vincent sa kanyang nasasaksihan. Kung pakikinggan lamang sana siya ni Celine ay hindi niya ito sasaktan ng ganito. Celine! Lumabas naman ang ina ng dalaga at pilit siyang pinatatayo. Babalik po ako, Mama. Pangako po, hindi po kita iiwan. Hindi na rin napigilan ng bata ang umiyak at yumakap muli ng mahigpit sa ina. Lumapit naman si Vincent sa mga ito at iniabot sa ina ni Celine ang mga gamit ni Charles. Sa susunod na linggo ko na lamang po kukunin si Charles. Napatingin si Celine at Charles kay Vincent. Kaya umupo din ito upang maabot ang mag-ina.
Hinaplos ni Vincent ang buhok ng anak. Bantayan mo na lang muna si Mama, anak ha? Opo, Papa. Nakatinginan sila Celine at Vincent na parehong sakit ang nararamdaman ng mga puso. Babalik na lang ako sa susunod. Magpahinga ka na. Pinilit ni Vincent ang umiti at tinulungang makatayo si Celine. Inihatid niya pabalik ng bahay ang mag-iina bago tuluyang umalis. Naging madalas ang pag-inom ni Celine sa gabi matapos maisakatuparan na din ang napagkasunduang araw para makasama si Charles na kanyang magulang. Kapag wala si Charles ay walang tigil si Celine sa pag-inom ng alak hanggang sa ito ay makatulog. Makatanggap muli si Celine ng tawag mula sa trabaho at sa pagkakataong ito ay tinatanggal na siya sa serbisyo dahil sa kanyang kapabayaan. Lalong naging miserable ang tingin ni Celine sa sarili. Nakaupo siya sa kanyang kwarto at tulala. Walang ano-ano'y ininom niya ang mga gamot na pampatulog mula sa bote. Celine, anak! Nataranta ang ina ng dalaga nang matagpuan siyang walang malay sa sahig. Itinakbo si Celine sa ospital ng araw na yon. Mabuti na lamang ay naagapan at kung tumagal pa ay marahil pumanaw na ang dalaga. Tumawag naman si Vincent sa cellphone ng ina ni Celine matapos ang makailang ulit na pagkatok sa pinto upang isauli na si Charles. Pasensya ka na, Vincent. Nasa ospital kasi kami ngayon. Sagot nito. Ano pong nangyari? Biglang nakaramdam si Vincent ng labis na pag-aalala. Uminom kasi si Celine ng mga gamot pampatulog. Buti na lamang ay naagapan, kung hindi, baka wala ng aking anak. Matapos sabihin ng lahat kay Vincent ay umiyak ng husto ang ina ni Celine. Pumunta agad-agad si Vincent sa ospital kung nasaan si Celine. Walang laman ng utak niya kundi ang labis na pagkaalala sa babaeng kanyang pinakamamahal. Halos manlumo si Vincent nang makitang nakahiga si Celine sa kama ng ospital. Mama! Tumakbo rin naman agad si Charles upang lapitan ng ina. Umuwi na po muna kayo ni Charles. Ako na pong bahala kay Celine. Sige, Vincent. Pakiusap. Huwag mong papabayaan ang anak ko. Mahigpit na hinawakan nito ang kamay ng binata. Hindi ko po siya iiwan. Gagawin ko pong lahat para pakinggan niya ako. Naupo na si Vincent sa tabi ni Celine pagkaalis ng maglola. Hawak niya ang kamay ng dalaga at madalas itong hagkan. Vincent? Laking gulat naman ni Celine nang makitang nakaupo sa tabi niya si Vincent habang nakapikit ang mga mata. Nagising naman ito nang marinig ang boses ng dalaga. Mabilis itong lumapit sa kama. Celine. Vincent, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mong kukunin ang anak ko. Si Charles lang ang meron ako. Pakiusap. Humaguluhol bigla si Celine. Hinaplos naman ni Vincent ang mukha nito. Hindi ko gagawin yun, Celine. Patawad. Hindi ko inakalang hahantong tayo sa ganito. Pinahid ni Vincent ang mga luha sa mata ni Celine at matamis na hinagkan ang mga labi nito. Mahal na mahal kita, Celine. Walang araw ang lumipas na hindi kita inisip. Kahit na minsan, hindi ka nawala sa puso't isipan ko. Napanganga na lamang si Celine sa pagtatapat ni Vincent. Patawarin mo ako kung iniwan kita matapos ang nangyari sa atin. Pero sinumpa ko. Wala akong masamang intensyon sa'yo noon. Pinilit kong labanan ng init ng katawan ko dahil ayokong pagsamantalahan ng kalasingan mo. Sa puntong yon ay unti-unti nang ipinaliwanag ni Vincent ang mga nangyari kung bakit siya umalis. Hindi ko man lang natanong ang pangalan mo. Pagbibiro na ni Celine matapos marinig ang lahat. Magkayakap na sila ni Vincent habang nakaupo sa kama. Ako nga pala si Vincent Diaz, isa ng kapitang piloto ngayon at ang lalaking tanging nakalaan para sa'yo. Hindi napigilan ni Celine ang hampasin ang dibdib nito. Ikaw talaga, puro kabiro. Magpakasal na tayo, Celine. Seryoso ang mukha ni Vincent pagkabikas ng mga katagang yon. Hinaplos niya muli ang mukha ni Celine at mainit itong hinalikan sa labi. Mahal din kita, Vincent. Salamat at bumalik ka para sa akin. At hindi na kita ulit iiwanan. Habang buhay kitang mamahalin at ibibigay ang buong mundo ko para sa'yo at sa pamilyang bubuuin natin. Ikinasal sila Celine at Vincent matapos lamang ang isang linggo. Muli silang bumalik sa lumang bahay kung saan sila unang nagkasama. Napagpasyahan nilang ipaayos ito at doon na manirahan. Kahit mahaba pa ang panahon ng pagtitiis at paghihintay, ay wala pa ring makakatumbas